magandang umaga sa ating lahat. Nandito tayo ngayon kay Sir Bernard Abel. Anong lugar to, sir? Pambisang Malaki. Pambisang Malaki, Sitio, Pinamalayan. Sitio San Miguel. Sitio San Miguel, Pambisang Malaki, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Ayan, sir. Kailan ka, sir, nagsimulang magkalapate? Ano yun mga halos kasabayan din ako ni Darren 2010, mga ganun. 2010, oo. tagal na pala. Tagal na rin. Hmm. Saka siya yung sa akin, nag-encourage na maglaro. Si Darren mismo. Nadaanan niya ako dito dahil laging nagabisita diyan sa sa Marayos. Nakita niya may alaga akong mga ibon. Sabi niya, "Ay, palitan mo na 'yan. At sayang inapatakuan mo diyan na mag-alaga ka rin pangkarera dahil alaga ko mga native lang." Pero kalapati na din. Kalapate na din. Dahil noon, bata pa rin, mahilig na rin ako sa yung mga hagis-hagis lang sa school. Tuwa na pag umuwi. Ayun, nakikita kita, sir, doon sa mga race result nun kasi nagsimula ako 2015. Sabi ko, isa to 2015. sa magaling na mag-ibon. Ayun, medyo kayo pala yung founder din ng kasama mo sila, Darren. Ayun, sir, anong pagkakaiba nung pagkakalapati noon ngayon? Ay, malaki. Malaki. Saka malayo na Kasi noon kami, ang final lap namin, lang pag ang ibon mo na, pauwi mo ng puerto. Puerto Galera. Puerto Galera. Tapos yun, biglang lumiban ng dagat. Anuhan yun, halos maghapunan din ng abangan, Batangas lang yun. Abangan mo maghapon. Minsan hindi pa bihirang-bihira pa makapagpatawid. Yun na kayo, na kayo? Ha? Yun na pro na? Anong Hindi pa. clocking nyo? Yung parang yung hindi pa, wala pang yuna nun. Sticker? Stickeran lang, stickeran. Tapos kinocompute nyo lang? Manual computation ang distance. Tapos kamusta naman karera nun? Yun nga, malapit. Tapos may magagandang line na rin. ay sila, magaganda na line nila. Dahil sila may mga kakilala na sila sa Manila. Sina Larry de Mesa. Yun yung mga dating laging nananalo Yun ang matitibay. Ay kaso naman, kaya naman ako mag-ibon. Yung kumpare ko sa Cavite, sa Rosario, ay nabanggit niya sa akin na nagalaro siya. Tapos sabi niya, pahiramin kita ng ibon. Ay shoutout ko na kay Ricky Palmones ng CRPC sa Rosario Cavite Racing Pigeon. Ang pinahiram niya sa akin, 4. Yung isa, finisher ng Apari. Tapos yung isa, ay bulag na palapatik daw yung mga bata. Kaya pinadala na siguro yung mga sobra-sobra lang niya. Nagulat ngayon siya nung sumali, nanalo yung ibon. Tapos ang bloodline lang nun, 2 lang yung pinag-umpisahan ko Coulson lang at saka Vandenbroek. BDB at Coulson. Tapos yun, ang linilabas niya, Gracel. Doon ako nakilala sa Gracel Doon maraming kinabig si paring Darren. Sa Gracel na Oo, siya namumusta. Umutak yun Siya wala mamumusta. Siya namumusta. Ayan, ibig sabihin yung mga line na yun, nandito pa rin hanggang ngayon. May natira ako, pero yung ibon na unang breed ko andito pa hanggang ngayon. Kaso hindi na siya nagbibigay. Payat na, namayat, matanda na rin Hindi na siya nagbibigay. Ngayon, sir, kailan kayo bumalik ulit ng mag-ibon? After lang nitong nung pandemic. Bumalik kayo bumalik? Dahil 2 race yun na kaya hindi na ako, nawalan ako ng gana dahil 2 race na Stop. yung na-cancel dahil sa bird flu. Hindi naman siyempre tagal mong kinondisyon tapos hindi naman natuloy. Yung mga ibon ko nangalat na rin, mga nahingi ng mga kamag-anak ko. Yung iba na papunta ng bansod, yung iba nahingi na rin ng aking maghahalop lang. Lukman, parang Lukman. Ayun, sir, anong kasi negosyante kayo, sir. Yan, papakita natin dito yung negosyo ni sir ngayon dito, yung hardware. Ano yung sir, ano yung sistema nyo as business owner? Ano nga yung negosyo niyo, sir? Meron kaming may mini hardware kami. Ako na rin yung operator, ako yung naglo-loader. Tapos may haloblakan kami, ako rin nagmo-monitor diyan. Tapos pagkatapos ko namang punta ako sa doon, alaga kaming crayfish doon. Yan, papakita natin sa video dito yung crayfish. Pagkatapos noon, kalapati na. Ayun, sir, dito sa hardware nyo, hanggang saan yung market nyo dito, sir? Baka may mga kalapatids tayo na... Abot kami ng dito sa may Tinalunan, may mga customer. Siyempre kaso lang, sinasabi ko naman sa kanila na pag medyo malayo, iba na yung presyo dahil talo naman ako sa crudo.
Ngayon mga ano yun sir, mga hardware products. Oo, kalimitan hollow block, tsaka buhangin. Yun yung kalimitan na, yung kasing mga iba, doon na lang nila binibili sa mas malalapit na hardware sa kanila. Pero yung buhangin at saka hollow block lang yung halos naiilayo ko ng market. Ayun sir, ano yung sistema nyo as businessman sa pag-alaga ng ibon? Kasi napansin ko, matagal, 2010 hanggang ngayon. Ano yung, ito ba yung naging libangan nyo, anti-stress sa negosyo? Ano pa yung nakakatulong yung pagkakalapate o yung pagre-raise as businessman po? Ano yung proseso? O, ano yung, bakit kayo napasok sa pag-iibon talaga? Libangan na rin, tsaka yun ang hindi mo mabayaran yung yung excitement pag may paparating kang ibon. Pauwi. Maraming sorpresa nangyayari. Minsan yung hindi mo inaasahan. Yun yung unang dumadating, yung hindi mo masyadong pinay-favoritism yung pala yung tatapos. Oo. Tapos kailangan man naman, pag nag-iibon ka, hindi naman pwedeng ibon ka na lang ng ibon. Kailangan may iba ka pa rin pinagkukunan. Kasi medyo mabigat. Mabigat. Nung umpisa nga, nag-aaway pa kami ng misis ko. Sabi niya, pambihira ka, diyan ka na nagkakapi. Sabi ganun talaga. Dahil yun yung yung doon mo malalaman yung sa umaga, silip agad kung anong sa gabi, binabalikan ko pa yan, tinitingnan ko kung kondisyon. Yung mata niya kung walang one eye cold o lalo pag yung derby na. Yung pinakamahirap pag derby na Ayun sir, sa sistema tayo, start tayo sa breeding sir. Ano yung mula nung 2010 hanggang ngayon, ano yung pinakang sistema mo sa breeding? Ay, same din lang doon sa iba. Pag yung magsasalang na, di purga. Tapos tingnan mo kung kondisyon na, kung maganda na. Salang ako, crossbreed, cross din lang. Minsan, hiram-hiram din lang doon sa mga tropa. Mas maganda pa nga yung napa-champion ko dati ng Pangasinan. Hiram ko din lang kay kay Paring G. Shoutout kay Paring G, panganiba ng gamon ko. Sana yung hiniram ko ngayon ulit sa kanya. Sana yung anak Saan po naglalaro? Ay dito rin sa mga club dito. Saka sa Socorro, dahil sa Socorro sila Kaso tumigil na lang at tumigil pala siya. Naging busy sa papayahan. At saka ang inalagaan nila nung bossing nila doon sa farm may mga manok. Yun ang nila. Kaya pinahiram ulit sa akin yung breeder niya. Sana pumalo yung anak. Buenas ako manghiram doon Ayun sir, sa naman sir, sa pag-alaga ng mga YB, meron ka bang binibigay na vitamins or kakaiba? Kasi si Pinsan Ian mo, nagbibigay ng Enervon Wala ka bang kakaibang inabigay na sekreto dyan? Nabanggit niya rin sa akin yun. Din lang ako, yung pula-puti din lang ang gamit ko pag sa young bird. Yung sa manok? Oo, yung sa manok. Ang hindi ko lang napawala, yung pulot at saka bawang, yung pinaka-maintenance ko. Saan ang galing pulot niya sir? Dito lang din? Ay, dito. Hindi ako nabili doon sa mga hindi ko kakilala. Yung talagang kita ko nung pinuhag nila para talagang pure. Kasi ang daming yung mga sukal. Naglalako pag pinreaser mo, kita mo kagad nagpo-proceed ka agad. Fake yun. Kapag nagpo-process siya, fake pala. Fake yun. Ayun, pulot pala si sir at bawang talaga din. Bawang.